totoo lang po, no? Kakaiba yung ginawa nitong dalawa na to, no? Kasi pag sila bumigay, tumulad sila sa mga anak ni Recto, anak ni Bongbong Marcos, at iba pang batang congressman, at iba pang mga batang mayor, at mga gobernur. Wala na pong mangyayari sa Pilipinas eh. Hanggat may isa o dalawa na lumalaban sa korupsyon, may pag-asa po tayo bilang lahi. Lalong-lalo na po yan, mga next generation ng congressman na yan eh. Nagmula na po yung mga magulang nila, mga dati na pong mga mambabatas. Yung next generation sana, no, tumulad. Kaya lang, antindi po ng pinagdadaanan nila ngayon. Wala po akong makita na kanilang pinost sa social media o kanilang sinabi o impormasyon na nagmula sa kanila na maling-mali, no? In fact, ang nakikita natin sa mga ginagawa nila, pinupost nila, talagang nag-uudyok to ng na lumaban pa tayo. Kami nga mga bata pa lumalaban eh. Yun yung punto nila, no, na nakaka-inspire sa isang katulad ko na 56 anyos o 57 this year. Nakaka-inspire tong mga batang mambabatas na to na may pag-asa pa yung bayan natin, no, pag naririnig mo sila. Kaya lang, pag hinahadlangan po ng mga matatandang katulad ni Puno, katulad nila Anticler Castro, at ng media, grabe po yung batikos ng media sa dalawa na to. No? Grabe po. Okay. Sa totoo lang po, sige, isa-isahin po natin, no? Ito po si Kiko Barsaga, hindi po natinag kay Enrique Rason. Ngayon, ito baliktad eh. Di ba? Si Enrique Rason ang naghahanap bakit itong si Barsaga, mayaman ng pamilya nila, no? Alam niyo po, ako sa totoo lang, hindi po kasalanan ni Kiko Barsaga na ipinanganak siya na mayaman na yung pamilya. Kahit na, siguro kahit sino, no? Pinanganak ka man na, alimbawa lang ikaw ay anak ka ng mga big time criminals. Hindi mo naman kasalanan pinanganak ka, yan yung mga magulang mo. Sabi nga natin ang magulang po hindi po. Kaya nagtataka ko rito kay Enrique Rason, yung huling sinasabi na gusto nang paimbestigan kung bakit yumaman yung pamilya nito, no? Talagang tirang pikon eh. Ang point ko lang dyan, sabi mo nga, Mang Enrique Rason, Manrique Rason, pinakamayaman tao po sa Pilipinas yan. Sabi mo nga, hindi na dapat pinapatulan. Sa lahat po ng hindi pumatol, kayo po ang nagdemanda pa. Di ba? Iba po yung sinasabi nyo sa ginagawa eh. Hindi dapat patulan yan dahil hindi daw dapat yan sa House of Representatives si Kiko Barsaga. Mukhang dapat sa ibang institusyon. Ba't hindi mo pa idirekta? Bakit hindi mo pa sabing bagay siya sa mental? Yun naman yung gusto mong ipahiwatig eh. Na bagay si Kiko Barsaga sa mental. Pero hindi po siya inaatrasan eh. Ni Kiko Barsaga eh. Ang banta ni Kiko, siyempre marunong din yung bata eh, di ba? Marunong din yung bata. Hintayin nyo pagbubukas ng Kongreso at marami siyang ibubulgar laban dito kay Enrique Rason. Okay, kung ano yan, siyempre maghihintay tayo. Alam po ninyo, may mga nagtataka, no? Kung talagang may ibubulgar sila, yung mga bata na yan, bakit tinatago pa, bakit hindi nilang ilantad? Hindi nyo po ba naintindihan? Nabuhay po sila sa panahon ng social media. No? Nabuhay po sila na sa panahon na hindi po uubra na isang beses ka lang mag-expose. Yan pong mga yan, parang mga vlogger din na inuunti-unti
Alam niyo yun, inuunti-unti nila eh. Sanay po, katulad si Kiko Barsaga, sanay po mag-vlog yan. Kaya alam niya, paano mahook. Hindi nyo nakukuha yung diskarte nila Kiko Barsaga eh. Dahil bata sila, kayang-kaya nila na yung kaya nilang hindi na nila kinakailangan mag-hire ng mga babanat para sa kanila. Sila na mismo kaya nilang kontrolin yung social media, kaya po nilang ano tawag doon, yung gamitin. Kaya nilang gamitin yung social media sa pabor sa kanila. Kasi Gen Z sila eh. Okay. Kaya yung sinasabi nyo po na bakit hindi pa niya ibulgar lahat ng nalalaman niya kay Rason ngayon na, bakit maghihintay pa ng February? Ganyan yan po eh. Di ba pinasasabi kayo para manatili yung init sa kanya. Hindi siya makalimutan, maya't maya. Kaya inaabangan natin bawat post niya. Inaabangan natin sa social media bawat post ni Kiko Barsaga. Hindi niya po tinutodo. Kaya katulad niyan, parang, di ba? Malapit na. May ibubulgar ako tungkol kay Rason. Abangan ninyo. Tayo naman, nag-aabang naman tayo. Ganyan po, no? Kaya sa tingin nyo, parang, talo na si, naku, kawawa naman si Kiko Barsaga. 100 million. Tapos na ba yung laban nila ni Rason? Nagsisimula pa lang si Kiko Barsaga. Ang pagkakaiba po, no? Ang pagkakaiba po nila, si Kiko Barsaga parang utak ni Rizal eh. Bakit? Conscious hero. Kasi pinag-aaralan namin si Rizal, sa Rizal. Parang conscious hero si Rizal eh. Alam niya na eto mga ginagawa ko para maging bayani ako balang araw. Napapansin niyo ba yung mga pronouncement ni Kiko Barsaga? Nag-iimbita siya na para maging bayani siya. Sangkatutak po yung mga pinopost niya. Yung mga meow-meow niya, meow-meow, meow-meow. Effective po yan. Di ba? Kaya akala nitong mga Lenny, kuha nyo pa yung mga Gen Z. Hindi nyo nakuha mga Gen Z. Tinalo kayo na, meow meow. Kala nyo ba kuha nyo pa yung Gen Z? Hindi na kayo nakaka-relate sa Gen Z. Hindi kayang sakyan ng mga Gen Z yung mga pinagsabi nyo na bubuwagin natin ang pader ng kahirapan. Susugpuin natin ang mga katarantaduhan yung mga pinagsabi nyo. Ang mga effective sa Gen Z, meow meow, gano'n. Tapos sasabihin nyo ngayon na may saltik dahil meow meow ng meow meow. Sino hindi nakakakilala kay Kiko Barsaga? Kung tutuusin, di ba? Sa mga batang congressman, dapat mas kilala natin yung anak ni Vilma Santos at saka ni Ralph Recto. Hindi nga natin alam ang first name ng anak ni Recto. Pero kung titignan mo dapat, Vilma Santos, superstar. Ralph Recto, asawa ng superstar. Di ba? Mga matataas na tao, nasa taas siya mga yan. Tinitingala. Bakit daigpan ni Kiko Barsaga? Meow, meow. Tapos asar na asar kayo. Bakit yun lang daw bilib na tayo, wala naman daw ginagawa. Nakita ko po yung tao eh. Narinig ko po magsalita yung tao. Umangal yung mga Noranyas. Hindi raw superstar. Star for all season lang. Alam mo natin, Recto siya, pero hindi ko nga kilala anong first name na, sige nga, congressman din yan. Ano yung first name ng anak ni Recto at ni Vilma Santos? Di ba? Ito kilala natin lahat, Kiko Barsaga eh.
Ngayon, yung sinasabi na imbestigahan si Kiko Barsaga dahil bakit sila mayaman. Kasalanan niya ba? Pinanganak siyang mayaman eh. Wala pa po siya ninanakaw. Yun ba yung gusto niyo imply? Ninakaw? Pero tanggap na tanggap natin na si Rason ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas ngayon.